Sir, si Ma'am Junisa po, gano'n na po katagal, sir, sa Riyadh? 2 months pa lang po. Noong una ma'am kasi ma'am, nag-complain po kasi ma'am na uuwi na lang siya at kasi gawa nga ng sa trabaho niya kasi sobra-sobra trabaho, pagod, nagkakasakit siya tapos gusto ng amo niya, siya pa rin yung bibili ng gamot niya. Tapos dinala siya sa ospital, siya pa rin gusto magbayad, wala naman siyang pera. Tapos, Ano pong naging diagnosis dun, sir? kasi ano po, yung tinangkaso po siya gawa ng puyat, pagod, Okay. hindi niya po kinaya. Gawa ng 17 hours kasi yung trabaho niya dun eh. Magsisimula ng 11 ng umaga dito, tapos magpapahinga ng alas 5 ng madaling araw ng Pilipinas. Tapos yun, ang gusto ng amo niya, aalis siya pero wala siyang wala siyang madadala kahit isang gamit. Cellphone, lahat ng gamit niya, iwanan daw. So ayaw niya pumayag, pinaglaban niya, gamit niya kasi yun eh. Kung ano yung dala niya papuntang Riyadh, Jeddah, yun din ang gamit niyang iuwi kasi gamit niya yun eh. Kasi ang nangyari po, kaya po kinukuha ng amo niya yung isang buwan niyang sahod kasi yun po ang ibibili ng ticket papuntang Riyadh. Okay. Tapos- So, pina-shoulder sa kanya. Yes po. Kamusta po kayo dyan, ma'am, sa Riyadh? Sa ngayon po, okay pa naman po. Gutom lang, gutom. Opo, ma'am, nakwento po ng kinakasama nyo na si Sir Edmundo, no, yung ginawa sa inyo at pina-shoulder pa sa inyo yung doon sa ticket ninyo and yung doon sa Jeddah. Pati yung sa gamit po ninyo, ma'am. Po, ma'am. Opo. Ma'am, sinaktan daw po kayo ng inyong amo. Opo, ganito po kasi talaga yan, ma'am. Yes, Nung ma'am. Bago pa lang po ako dito, 2 weeks pa lang po ako dito. As in, nag-request na po talaga ako sa agency ko dyan sa Pilipinas na po, kung pwede, mag-change employer na lang po ako. Yes. Kasi yung bata po na inaalagaan ko po na 6 years old, mahilig po siya mamalo ng ulo, manipa. Ayoko po kasi ng ganun kasi nga po, hindi naman po maganda. Sa tuwing po nagsusumbong ako sa mama niya po, sa akin pa po nagagalit kasi bakit daw ganun. Dapat daw ako daw mag-adjust kasi bata po yun. Alangan naman daw paluin niya yung anak niya. Hindi Nakita ko, naman ma'am, parang sinabi sa may kanya pasa po kayo sa kanan na bahagi Oo. ng inyong mata. May Yun pasa na po yun. Yun po yung ma'am, yung pinilit na po nila ako, na, yung nagpaalam na po ako na alis. Yun na po yun, ma'am, na pinagtulungan po ako ng tiyahin niya, ng mama niya, at saka ng amo ko. Pinilit po nila akong kunin yung sahod ko na tinago ko po sa dibdib ko, pati cellphone ko. Pinilit po nilang kunin. Syempre po hindi ako papayag kasi po akin po yun eh. Tama. Gaya po ang ginawa po nila, hinubaran po nila ako. Hindi nga po nila ako pinagamit ng CR, ma'am. That time, ma'am, umihi na po ako sa salawal ko. Basang-basa po ako. Pinaupo lang po nila ako sa sahig. Ma'am, nung hinuhubaran po kayo, ma'am, I'm so sorry to ask this, ma'am, no? Sino pang naguhubad sa inyo? Yung amo niyong babae? Tsaka yung kanyang Oo, tiyahin sila po. Wala po dyan yung amo kong lalaki, ma'am. Yung amo ko pong lalaki, ma'am, is wala po kong problema. Mabait po siya. Yes, ma'am. That time po, wala po siya dyan. Wala po siya dyan kasi yung work niya po, doktor po kasi siya, na-base yata po siya sa ibang lugar, kaya wala po siya dyan. Parang na-mention niya, kumbaga hindi siya pinapagamit ng CR at nagkakanda ihi na siya sa salawal niya. Yung yung time po nun na pinipilit siyang kunin yung 1 buwan niyang sahod. Ang ginawa kasi ayaw niyang ibigay yung 1 buwan niyang sahod. Pinaupo siya dun sa pinto. Sa may pinto lang siya, hindi siya pwedeng umalis, dun lang siya. Iingihin na siya, wala, hindi pwedeng palisin, dun lang talaga siya. Kaya ang ginawa niya kasi di niya na kaya, umihi na lang siya sa salwal niya. Tapos hanggang dun na, yung pinersa na talaga siya, kinuha na yung cellphone niya, yun na, hanggang sa na-physical na makuha lang yung pera. Di nung nakuha na yung pera, binigay niya na kasi, pinagtulungan na siya eh. Nakuha na yung pera, ayun. Magkano yung pera na yun, sir? 1 buwan pong sahod. Isang buong sahod niya, which Yes is po. magkano yun, sir? Di ko po alam yung 1 buwan yung 1 buwan niyang sahod kung magkano dun. Sir Melvin, verify ko lang regarding sa status, sir, ni Ma'am Junisa, Sekretarya, sir, yung inyong OFW, sir, sa Riyadh, at hindi na po nagiging maganda yung kanyang sitwasyon doon, sir. Okay din paano na ilipat natin yung ng amo or pauwiin siya. Okay lang sa amin. Gagawa kami ng paraan na maayos yung problema niya. Okay. Okay Mabilis lang ba na usap si Sir Melvin. In fairness. Sir Melvin, so willing naman po kayo na ilipat ng kanyang employer or pauwiin din po siya? Namulo po. Tapos kung ano yung kinuha sa kanyang pera, ibigay namin sa kanya wala naman problema. Kung ano man nakuha sa kanya ng pera ngayon, di balik namin para mabalik sa kanya, and then either change employer namin siya or pauwiin. Wala naman problema sa amin na makagawa ng ano sa kanya. Ma'am Junisa? Hello po, ma'am. Ma'am, ito po, nasa kabilang linya po natin, yung LifeWork International Manpower Services, yung agency po ninyo. Tatanungin Okay ko po, po kayo, ma'am, kasi willing silang pauwiin po kayo and willing din po sila na i-change po kayo ng employer and willing din silang ibalik yung sahod po na kinuha po ng inyong amo. Ako, ma'am, sa nangyari sa akin, ma'am, is trauma po talaga ako, ma'am. Yes, ma'am. That time po talaga, ma'am, kala ko talaga is wala nang makakatulong sa akin. Kaya po ako
nag-decide na gusto ko na lang pong umuwi at sa Pilipinas na lang pong magtrabaho. Okay. So, okay na kayo, ma'am? Hindi na po kayo lilipat ng employer, pauuwiin na po namin kayo, Hindi na ma'am? po, ma'am, kasi kasi ayoko na pong baka mamaya worst it po yung maging employer ko, ma'am. Gagawin natin, kung tagin namin, pariin niya, kung pakuha namin siya, tapos gawa na lang ng paraan na maka-uwi sa Pilipinas kagad. Tapos balik ko yung yung kanyang sweldo. Kami nang bala sa kanya, magpamasahe pabalik. Ayun. Walang problema yan. Yun ang namin. Ayun. Okay lang ba yun? Sir, okay na okay po, sir. Okay po sa lahat, sir. Sir Melvin. Gagawa kami ng action dyan. Iyon ang sinasabi kong action. Kung uwi siya, binaming ticket. Kung yung pera niyang kuha ng amo niya, ibigay din namin sa kanya. Wala naman problema. Ma'am, ipapaprocess Sorry na po po, ma'am. namin yung pagpapauwi po ninyo dito sa Pinas. And babayaran din po ng tanggapan ni Sir Melvin, yung agency po ninyo dito sa Pilipinas, yung sahod na kinuha ng inyong amo dyan. Okay po, ma'am. Okay? Thank you po. Opo, ma'am, wala pong problema. Ayun po, may mensahe po kayo sa inyong kinakasama, ma'am. Ano lang po, thank you po talaga sa kanya, ma'am, kasi siya po talaga yung nagpuyat pumila dyan para po matulungan ako. Thank you po talaga. Attorney Sherilyn Malonza, actually maayos po kausap no yung LifeWork International Manpower Services Inc. Actually binigyan siya ng option kung mag-change ba siya ng employer or pauuwiin. At gayon din, attorney, no, na bibigay din daw po yung sahod na kinuha ng amo. Maayos po kausap yung agency. Pero sa side po ng OWA, attorney, ano po ba ang maitutulong po natin kay Ma'am Junisa po? Okay po. Ang report po sa amin ng aming official po sa OWA Riyadh is that nakausap na po yung kanyang Saudi Recruitment Agency at nag-promise na po to na ipipresent yung final exit visa saka yung ticket this week. Together with, kasi may kasama pa siyang 4 na OFWs pa, so bali 5 po sila yung pinangako po nila sa amin. So, attorney, i-coordinate na lang po natin yung pag-uwi. And attorney, yung pati yung pagpapauwi po ng ating OFW, sasagutin na din po ng agency. Apo. Opo. Maraming salamat, attorney. And sir, Yes, ma'am. Yes po. Sir Edmundo, Ma'am Junisa, iaayusin na po natin yung pagpapauwi po ninyo, ha? And Okay po, pinapangako po namin, Ma'am Junisa, na kami po, sasamahan po namin si Sir Edmundo na sunduin po kayo dyan sa NAIA once po na makarating po kayo dito sa Pinas. Thank you Kasama po, ma'am. ng Thank you OWA. po talaga, ma'am. Nung time po na pumunta kayo sa programa po ni Idol Rafi, nakausap niyo si Ma'am Shari, no? Regarding po saan po yung inilapit po ninyo? Abot po sa kay Junisa na makauwi siya, ma'am. Ano po yung sumbong po ni Mrs. nung time na yun sa inyo? Nung kasi, pumasok ako trabaho nun tapos pag off break time ko, biglang nabasa ko yung chat niya na sabi niya sa akin, tulong. Kaya agad-agad naman ako umuwi. Sabi niya, inano daw siya ng amo niya, kinukuha daw yung cellphone niya, ganun. Sinasaktan daw siya, pinagtulungan siya ng magkakamag-anak kasi pinipilit na kunin yung sahod niya sa yung cellphone niya. Ayaw niyang ibigay, pinaglalaban niyang hindi ibigay. Kaya yung pinagtulungan na siya, ma'am. Hanggang sa nakuha na yung cellphone niya. Kaya ang ginawa ko nun, ma'am, gusto ko may record, di naman ako makarecord kasi wala na siyang cellphone Kasi nung time kasi ni ma'am, nanghingi siya ng tulong sa agency. 2 weeks pa lang siya, ma'am, nag-complain na kagad siya sa agency na, change employer. So, di naman nag-action kagad yung agency. Ang nangyayari, imbis na tulungan, kung ano na pa daw sinasabi dun sa amo niya. Kaya, sa personal na problema ni Junisa, yun ang ikinikwento doon. Di naman dapat ganun So, kaya yun ang pinaglalaban lagi ng amo niya na, ganto daw, homesick daw, kaya gusto mo. Hindi naman niya gusto mo nung time na yun Kasi gusto niya mag-change employer, kumbaga, yung maayos na amo. Bakit kay Sir Rafi po kayo lumapit? Wala na po kami malapitan kundi kay si Rapitol po lang po. July 13 po, napauwi po kayo sa pamamagitan po ng programa po ni Sir Rafi. Kamusta po kayo ngayon, Ma'am Jun? Okay naman po ako. At least po, naiyak nga po ako nung sinabing may ticket na po ako. Hindi ko alam, pumunta akong CR, naiyak talaga ako. Thankful po talaga ako. Kasi nung sinabi ko sa agency namin na mag-OWA ako, sinabihan nila ako na hindi daw sila natatakot sa OWA. Kaya sabi ko, no choice talaga ako, magpapa-Rafi Tulfo talaga ako. Kamusta yung estado ng paninilbihan po ninyo dun sa amo po ninyo sa may Jeddah, no? Saudi Arabia? Yung problema ko lang naman po yung amo kong babae. Yung amo ko pong lalaki, so walang problema. Yung amo kong babae, di ko alam kung pagmamahal pa ba yung tawag niya sa anak niya na kahit
nananakit na is okay lang sa kanya. Tapos siya pa yung, ako pa yung pagalitan. Tinatapakan na po yung ulo ko susuntukin yung ulo ko. Sa ulo pa naman po, laging tinatama ng bata. Bakit ma'am, anong rason at anong edad nitong bata? 7 po. Di ko alam sa kanya, ma'am. Lagi niya sinasabi sa akin, deserve ko raw yung ganun. Di ko maintindihan, tinatanong ko bakit, ganito, ganyan. Tapos, yung nanay niya, sinusumbong ko kasi gusto ko lang, pagsabihan niya po. Ako pa yung pagalitan niya. Hindi daw niya sasaktan yung anak niya or papagalitan dahil lang sa akin. Punto po yun nung sinabi ko po sa kanya na ayoko na nga, gusto ko na umuwi. Dinala po niya ako sa bahay ng mama niya po. Hindi po, wala siyang pinabitbit sa akin kahit ano. Tapos doon na po nila ako pinilit pumirma na natanggap ko na lahat ng ano ko kahit wala naman. Tungkol saan ma'am yung papel na pipirmahan niyo ba? Na katunayan daw po na natanggap ko na daw lahat ng benefits na dapat kong makuha. Sabi ko nga, anong benefits? Wala ka namang binigay. Yung nagalit na siya, process daw yun. Kung ano-ano na sinasabi, pinilit na nila ako. Doon po yung nag-umpisa yung ano namin, ma'am, kaguluhan. Gawa nung pilit nila ako pinapatamark doon sa... Paano mo ma'am nakwento kay Sir Edmundo yung problema mo? Ano yun, nakuha niya yung isang cellphone ko, hindi ko binigay yung isa. Sabi nila, ayaw mo ibigay ha, pinaupo nila ako sa gilid. Hindi nila, sa may pinto lang, yun nga. Doon ko po siya kinuntak no na ganito na nangyari. Pinipilit nila akong ganituhin. Nakatago pa sa akin yung cellphone ko kasi ma'am, yung pera nandoon sa loob. Pumunta siya doon sa programa ni Sir Rafi. Ano pong naramdaman po ninyo nung nakausap po kayo? Masaya po ako, parang may pag-asa na ba, parang may nakita na kaming pag-asa na matulungan ako. Kasi nung hindi pa talaga siya nakapunta kay Rafi, wala po talagang progress yung case ko doon, ma'am. Hindi na rin po iniasikaso ng agency sa Pilipinas. Hindi rin po ako iniasikaso ng agency doon. How about ma'am doon sa sahod po ninyo? Na-mention nyo po kasi nakulang at hindi pa naibigay. Hindi nga po nila binigay kasi nung nandun po kami sa Riyadh, yung staff po doon ang sabi, kung magreklamo daw ako sa sahod, dito daw po sa Pilipinas. Basta ang i-complain ko doon sa OWA, o yung sabihin ko raw sa OWA, natanggap na namin lahat, ganito, ganyan, kung ayaw daw namin ma-hold yung flight namin. Siyempre po, gusto ko na rin pong umuwi na lang ako sa gusto nila. Yung tungkol ma'am sa quit claims na pinapapirma sa inyo at gusto nila magsinungaling or parang itwik po yung rason, ano po yun? Ano pong status po nun? Ano po yun, yung pag sinuli po na natanggap na namin yung sahod, lahat ng benefits na kailangan namin is natanggap na rin namin. Yun po yung pinapapirma nila doon po sa... Parang sinasabi po na sumuka daw po kayo. Oo, yun yung pinapasulat doon na, di ba, nasaktan ako ng amo ko, yun yung rason. Ang pinasulat nila doon na sinabi nila, nag-refuse to work ako kasi sumusuka daw ako ng dugo. Pero yun po yung naisulat po ninyo, ma'am. Oo, yun po yung... Bakit? Yun po ang sinabi sa akin ng staff ng agency. Sumunod na lang daw po kami para makauwi kami. Kasi kung lalaban pa kami, ma-hold kami, hindi daw kami makauwi. Ma'am, gaano kahirap yung pagiging isang OFW po? Mahirap po, ma'am, kasi syempre unang-una po, malayo kami sa pamilya namin. Tsaka yung trabaho doon, 16 to 17 hours. Minsan, hindi na naman po ako magreklamo pag sa trabaho, ma'am. Sanay naman tayo dyan. Pero yung may pananakit na po is, mahirap po talaga. Ang grabe po sakripisyo namin pag kami na mga OFW. Grabe sakripisyo doon. Yung homesick ka, wala kang kausap minsan. Lalo na pagputulan ka ng wifi ng amo mo. Hirap po, ma'am. Tapos ganun pa yung mangyari sa inyo. Mahal, masaya ako na nandito ka, nakasama na kita. So, dito na tayo magtatrabaho. Masaya ako na ligtas ka, kasama na kita. Araw-araw na kitang kasama. Di ka na malalayo. Thankful po talaga ako sa kanya, ma'am, kasi sa dami kong kamag-anak, kapatid, wala po talagang nakatulong. Siya lang po talaga, kaya sana po, yun nga po, parang habang buhay ko na yata yung tatanawin na utang na loob sa kanya. Ma-thank you talaga sa lahat ng tulong. Tatanawin ko talaga na malaking utang na loob sa'yo yan. Sana magtagal pa talaga tayo na pagiging away-bati natin. Kahit away-bati tayo, andun ka pa rin sa time na kailangan kita. Pasalamat ako kay Senador Rapi Tulfo na nakauwi si Junisa. Pasalamat na rin ako sa lahat ng staff ni Sir Rapi Tulfo sa Wanted sa radyo. Maraming salamat po. Magpapasalamat rin po kay Idol Rafi na sa dami po naming nilapitan ng tulong, siya lang po talaga yung umaksyon sa problema ko. At sana po marami pa po silang matulungan na OFW na katulad ko. Sana po marami pa po kayong OFW na matulungan po. Rapid
tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pag siya ang iyong tinakbuhan. Thank you, Idol Rafi. Mabuhay po kayo. Labis ka, Idol. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulpo. Ika'y sandalat ng mga inaaping